Sa makitid at maalikabok na kalye ng Maynila, nagtitinda ng sampagita ang 9 na taong gulang na si Jennifer. Bawat bulaklak na hawak niya ay simbolo ng pag-asa at pagpupunyagi. Kahit pagod araw-araw, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ang bawat araw ay isang pakikibaka upang makatulong sa kanyang inang may sakit na kanser. Habang nag-aabang ng mga mamimili, nakita niya si Aling Nena, isang suki niya. "Jennifer anak, pabili ng sampagita," wika ni Aling Nena na may ngiti sa kanyang mukha. "Magandang hapon po Aling Nena." "Opo eto po," masayang tugon ni Jennifer habang inaabot ang mga sampagita. "Kamusta ang iyong ina Jennifer?" tanong ni Aling Nena habang iniaabot ang bayad. Malungkot na tumingin si Jennifer sa lupa. "Hindi po masyadong maganda Aling Nena. Pero lumalaban po si nanay." "Salamat po sa pagtatanong." Nakaramdam si Aling Nena ng awa sa bata. "Tuloy lang ang laban ha. At lagi kang magdadasal. Makakaasa ka sa aking patuloy na suporta," sabi niya habang hinahaplos ang ulo ni Jennifer. "Opo Aling Nena. Maraming salamat po," sagot ni Jennifer. Ang kanyang mga matay kumikislap sa pag-asa at pasasalamat. Sa sandaling iyon, bagaman napapaligiran ng ingay at gulo ng paligid, pareho nilang naramdaman ang katahimikan at pagkakaisa ng damdamin. Si Jennifer, bagaman bata pa, ay puno ng pangarap at determinasyon. At si Aling Nena, sa simpleng pagbili ng sampagita, ay nagbigay ng liwanag sa araw ng batang si Jennifer. Sa pagtatapos ng araw, habang binibilang ni Jennifer ang kanyang kita, hindi lamang pera ang kanyang iniisip. Nasa isip niya ang kanyang ina, ang kanyang kalusugan, at ang kanilang kinabukasan. Sa bawat bulaklak na natinda, isang hakbang ang kanyang narating sa mahaba nilang laban sa buhay. Sa kabila ng kahirapan, nanatili ang pag-asa sa kanyang puso, ang liwanag sa kanyang mga mata, at ang panalangin sa kanyang labi. Isang gabing tagtad ng bituin, habang nagliligpit si Jennifer ng kanyang paninda, isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan. Dito niya nakilala si Amara, isang engkantada na tila nagniningning sa dilim ng gabi. "Magandang gabi Jennifer," mahinahong bati ni Amara, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng simoy ng hangin. Nanlaki ang mga mata ni Jennifer, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Sino po kayo?" nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkamangha. "Ako si Amara, isang engkantada. Naparito ako dahil nabalitaan ko ang iyong kabutihan at ang iyong pagnanais na tulungan ang iyong ina," sagot ni Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag at pag-unawa. "Hindi ko po akalain na may engkantada sa totoong buhay," sambit ni Jennifer, habang unti-unti siyang nakakaramdam ng kapanatagan sa presensya ng engkantada. "Sa mundo Jennifer, maraming himala ang maaaring mangyari, lalo na sa mga pusong dalisay at may mabubuting hangarin," paliwanag ni Amara. Habang lumulutang sa hangin, ang kanyang damit ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Napaisip si Jennifer sa sinabi ni Amara. Kahit sa kanyang murang edad, marami na siyang pinagdaan ng hirap. Pero nanatili siyang matatag at mabait, hindi lamang para sa kanyang ina kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. "Ma'am Amara, gusto ko lang po talagang tulungan ang aking ina. Siya na lang po ang pamilya ko," maluhaluhang sabi ni Jennifer. Ang kanyang tinig ay nagpapahiwatig ng matinding pagmamahal at pag-aalala. Nagpakita ng ngiti si Amara, puno ng pagmamahal at pag-unawa. "Alam ko Jennifer, at dahil sa iyong kabutihan, nais kong magbigay ng tulong. May regalo akong ihahandog sa iyo, isang bagay na makakatulong hindi lamang sa iyong ina kundi pati na rin sa iyong mga pangarap." Napuno ng pag-asa ang puso ni Jennifer. Ang pagkakataong makilala ang isang engkantada at tumanggap ng mahiwagang regalo ay tila sagot sa kanyang mga panalangin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na kagalakan at pananabik, sa kung ano ang maaring magbago sa kanilang buhay dahil sa pagkikita nilang ito. Sa gitna ng tahimik na gabi, tumingin si Amara kay Jennifer at inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang damit. "Jennifer, ito ang regalo ko para sa iyo," mahinahong sabi ni Amara habang iniaabot ang kahon. Kinuha ito ni Jennifer, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik at kaba. "Ano po ito Ma'am Amara?" tanong niya, ang kanyang mga mata ay lumalaki sa pagtataka. "Iyan ang alkansya ng pag-asa," tugon ni Amara. "Ang bawat perang ilalagay mo dito ay magdudulot ng mas malaking biyaya sa tamang panahon. Ngunit tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan ng alkansya ay nasa puso ng taong gumagamit nito.
Habang binubuksan ni Jennifer ang kahon, isang simpleng alkansya ang tumambad sa kanyang mga mata. Hindi ito kasing gara o kasing kulay ng inaasahan niya, ngunit may kakaibang init ang yamakap sa kanya nang hawakan ito. Paano ito gagana, Ma'am Amara? Tanong niya. Simulan mo sa paglalagay ng kahit kaunting halaga, Jennifer. Pagkatapos, hayaan mong ang iyong pagsisikap at kabutihan ang magparami nito. Ang alkansyang ito ay sumasalamin sa iyong buhay, ang bawat maliit na kabutihan ay may kakayahang lumago at magbunga ng mas marami, paliwanag ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagandahan ng buwan. Napaisip si Jennifer. Ang simpleng alkansya ay simbolo ng kanyang mga paghihirap at pag-asa. Salamat po, Ma'am Amara. Pangako, gagamitin ko ito sa mabuting paraan. Hindi lang para sa amin ng nanay ko kundi para na rin sa ibang nangangailangan, sabi ni Jennifer. Ang kanyang boses ay matatag at may determinasyon. Sumang-ayon si Amara, naniniwala ako sa iyo, Jennifer. Ang iyong puso ang magiging susi sa tunay na kayamanan na dala ng alkansyang ito. Nag-uusap pa sila ng ilang sandali, pinag-uusapan ang mga pangarap ni Jennifer at kung paano niya planong tulungan ang kanyang ina. Naramdaman ni Jennifer ang isang bagong sigla at pag-asa, habang si Amara naman ay labis na humanga sa katatagan at kabaitan ng batang babae. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, unti-unting nawala si Amara sa dilim, nag-iwan ng liwanag na kumikislap-kislap sa hangin. Naiwan si Jennifer, hawak ang mahiwagang alkansya, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at determinasyong harapin ang hinaharap na may bagong lakas at pag-asa. Kinabukasan, maagang nagising si Jennifer, ang kanyang isip ay puno ng mga plano at pangarap. Sa hapagkainan, inilabas niya ang mahiwagang alkansya at ipinakita ito sa kanyang ina. Inay, tingnan po ninyo ang bigay sa akin ng isang engkantada kagabi, sabi ni Jennifer, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa excitement. Ang kanyang ina, na si Aling Maria, ay nagtaka ngunit ngumiti sa anak. Engkantada, anak, sigurado ka ba? Tanong niya, hindi lubos makapaniwala ngunit ayaw ding balewalain ang sinseridad sa mukha ng kanyang anak. Opo, inay. Amara po ang pangalan niya. Sabi niya, ang alkansyang ito ay magdadala ng pag-asa at pagbabago sa buhay natin, paliwanag ni Jennifer, habang hinahaplos ang alkansya. Napaisip si Aling Maria, bagamat hindi siya lubos na naniniwala sa mga engkantada, nakita niya ang pag-asa at kasiyahan sa mga mata ng kanyang anak. Sige anak, kung sa tingin mo ay makakatulong ito, nasa iyo ang aking suporta, sabi niya, pinipilit iwaksi ang sakit na nararamdaman. Habang kumakain sila, dahan-daang inilagay ni Jennifer ang natitira niyang pera sa alkansya. Bagamat hindi ito marami, damang-dama niya ang bigat at halaga ng bawat barya. Inay, sabi ni Amara, hindi lang ito basta alkansya. Dadami raw ang laman nito kung patuloy tayong magsisikap at maniniwala, sabi ni Jennifer, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Talaga anak, kung gayon, magtulungan tayong punan ito ng pagmamahal at pagsisikap. Tugon ni Aling Maria, ang kanyang puso ay unti-unting napupuno ng pag-asa, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa mga sumunod na araw, si Jennifer ay mas naging masipag at determinado. Bawat araw, matapos siyang magtinda ng sampagita, excited siyang umuwi at ilagay ang kanyang kinita sa alkansya. Ang bawat lagay ng pera ay sinamahan niya ng dasal at pag-asa. Kahit paano, nakaramdam si Aling Maria ng kakaibang sigla. Bagamat patuloy ang kanyang paglaban sa sakit, ang pagbabagong nakikita niya sa kanyang anak at ang misteryosong alkansya ay nagdulot sa kanya ng bagong lakas at pag-asa. Ang mag-ina ay natulog na may ngiti sa kanilang mga labi, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at pananabik para sa mga pagbabagong darating sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang linggo, at unti-unting napuno ang alkansya. Isang umaga, nagpasya si Jennifer at ang kanyang ina na buksan ito. Habang maingat nilang binubuksan ang alkansya, kapwa sila nanalangin at umaasa na magkaroon ng sapat na pera para sa pangangailangan nila, lalo na para sa pagpapagamot ni Aling Maria. Nanay, tingnan po natin kung magkano na ang laman, sabi ni Jennifer. Habang binibilang nila ang pera, namangha sila sa laki ng halaga na kanilang naipon. Hindi lamang ito sapat para sa pagpapagamot ni Aling Maria, ngunit may sobra pa para sa iba pang pangangailangan nila. Inay, hindi po ako makapaniwala. Ang dami nating naipon, tuwang-tuwa si Jennifer, ang kanyang mga mata ay nagningning sa saya. Anak, ito ay himala, tunay ngang may kapangyarihan ng alkansya at ang iyong paniniwala, sabi ni Aling Maria, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon.
Napayakap sila sa isa't isa, puno ng pasasalamat at kagalakan. Naramdaman ni Jennifer na parang biglang gaman ang kanyang mundo, at ang kanyang ina ay tila mas masigla at mas malakas kumpara sa mga nakaraang araw. Jennifer, mukhang tama ang desisyon natin na magtiwala sa alkansya at sa tulong ni Amara. Siguro nga, may mga bagay sa mundo na hindi natin agad maipaliwanag, pagninilay ni Aling Maria, habang tinitingnan ng anak na may pagtataka at paghanga. Inay, alam ko po na marami pa tayong pagsubok na haharapin, pero ngayon, may pag-asa na tayo. Hindi lang dahil sa alkansya, kundi dahil na rin sa ating paniniwala at pagmamahalan, sagot ni Jennifer. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon at pag-asa. Nagkasundo silang gamitin ang pera hindi lamang sa pagpapagamot ni Aling Maria, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng kanilang pamumuhay. Plano rin nilang magtayo ng maliit na negosyo upang hindi na umasa pa sa pagtitinda ng sampagita lamang. Ang mag-ina ay may bagong sigla at pag-asa. Hindi lamang dahil sa perang nakuha nila mula sa alkansya, kundi dahil na rin sa panibagong lakas ng loob at paniniwala sa mga himala ng buhay. Habang lumilipas ang mga araw, lumago ang negosyo ni na Jennifer at ng kanyang ina. Dahil sa masinop at maayos na paghawak sa kanilang kita, pati na rin sa patuloy na pagpapala mula sa mahiwagang alkansya, nagawa nilang mapalaki ang kanilang munting tindahan. Bumuti rin ang kalagayan ni Aling Maria dahil sa regular na chemotherapy, na nagbigay ng malaking pag-asa at ginhawa sa mag-ina. Isang umaga, habang naghahanda sila sa tindahan, nag-usap ang mag-ina tungkol sa kanilang magandang kapalaran. Inay, napakalaki na ng pinagbago ng buhay natin. Tila isang panaginip, sabi ni Jennifer, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Totoo nga anak, at malaki ang pasasalamat ko na bumubuti na ang aking kalusugan. Lahat ng ito ay dahil sa iyong pagsisikap at sa tulong ng Diyos, tugon ni Aling Maria. Ang kanyang mukha ay sumasalamin sa kanyang kasiyahan at pasasalamat. Sa gitna ng kanilang tagumpay, hindi nakalimutan ni Jennifer ang kanyang mga pinagdaanan. Naalala niya ang mga araw na siya ay nagtitinda pa ng sampagita sa mga kalsada. Naisip niyang marami pang mga batang katulad niya ang nagtitiis sa ilalim ng init ng araw at ulan para lamang kumita. Inay, marami pa ring mga batang nagtitinda ng sampagita sa kalsada. Gusto ko po sanang tulungan sila. Siguro, maaari nating gamitin ang sobra nating biyaya para magbigay ng suporta sa kanila, ani Jennifer. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalasakit. Magandang ideya yan, Jennifer. Mas mabuti nga na ibahagi natin ang ating mga biyaya. Sa ganitong paraan, mas marami tayong matutulungan at mas maraming buhay ang mababago, sagot ni Aling Maria. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang suporta at pagmamalaki sa anak. Kaya't nagsimula si Jennifer at Aling Maria na aanyayahan ang mga batang nagtitinda ng sampagita. Binigyan nila ang mga bata ng pagkain at school supplies. Unti-unti, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang komunidad. Ang mga batang dating nagtitinda sa kalsada ay ngayon ay nag-aaral na. Sa mga pakikipag-usap ni Jennifer sa mga bata, nalaman niya ang kanilang mga pangarap at kagustuhang magbago ng buhay. Naramdaman niya ang kasiyahan at kaganapan sa pagtulong sa kanila. Inay, pakiramdam ko po ay nagiging kumpleto ako sa pagtulong sa iba. Parang ito ang tunay na dahilan kung bakit tayo binigyan ng pagkakataong ito, sabi ni Jennifer isang gabi. Oo anak, at sa bawat pagtulong natin, lalo nating nararamdaman ang tunay na kahulugan ng yaman. Hindi lang ito nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa, sagot ni Aling Maria. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pagmamalaki at kaligayahan. Sa pagtatapos ng kabanata, ang mag-ina ay hindi lamang nakapagpatayo ng negosyo kundi nakapagbigay din ng inspirasyon at pag-asa sa kanilang komunidad. Naging simbolo sila ng pagbabago at pagmamalasakit, na nagpapatunay na ang tunay na yaman ay nasa paggawa ng mabuti sa kapwa.